para ito sa mga OFW at nagbabalak na mag-abroad, lalong-lalo na sa Arab country. Kung doon ka pupunta guys, mag-ingat po kayo. Oo, kung may dala-dala kayong notebook na may sulat na kung ano-ano, bote na maliliit, alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Alam nyo ba guys, sa Arab country maraming bawal. Oo, maraming bawal. Kaya mag-iingat kayo. Kung may mga ganun kayo, iwan nyo na lang dito sa Pilipinas kasi maaaring ikakhamak nyo yan. Buti kung pauuwiin lang kayo or ikukulong. Paano kung basta nakakatakot, wag nyo nang ituloy guys. Wag nyo nang ituloy yung ganung wag nyo nang ituloy kasi mapapahamak talaga kayo, lalong lalo na sa mga Arab country. Kasi may mga amo naman talaga na utak bulino yung mga utak nila. Tapos makita yung mga notebook na tapos hindi nila maintindihan, hindi naman English, di ba? Ibang lingwahe. Wag guys, lalong lalo na pag makitaan ka ng bote. Yung bote na maliliit, alam niyo na kung ano yun. Ano yung ibig kong sabihin. Wag guys, wag niyo nang ituloy. Kasi maaaring mapapahamak kayo dyan. Manalig na lang kayo sa taas. Kasi pag ginawa mo yun, tapos makita ng amo mo, mapapahamak talaga kayo. Buti kung itatapon lang at isusumbong kayo sa agency. Ibabalik talaga kayo sa agency. Buti kung ibalik ka lang, hindi ka napaparusahan. Guys, kasi makwento ko lang yung sa akin. Kasi may kasama ako na hindi ko naman linalahat. May kasama ako na Christian, taga Iloilo yun eh. Pero hindi ko na matandaan kung saan ba siya sa Iloilo. Alam nyo ba guys, hindi niya alam na may kamera sa kusina. Bisaya yun eh. Hindi ko lang alam, Bisaya ba yun or ano. Alam niyo ba guys, ang ginawa niya, may siya, may may dumi siya, yung pula. Tapos pinagluto siya ng amo niya. Pinagluto siya ng macaroni. Alam niyo naman yung macaroni, di ba? Tapos pulang-pula, di ba? Iba kasi yung pagluluto nila ng macaroni doon. Then, alam niyo ba guys, akala niya siguro walang kamera sa kusina nila. Then, kinuha niya daw yung hindi ko naman nakita pero yun ang sabi ng amo niya. Kinuha daw niya yung napkin niya guys, yung dumi niya, tapos niya, tapos pinatakan yung linuluto. Alam niyo ba yung ginawa ng amo niya? Pinakain yung lahat sa kanya, then pinauwi pa siya guys. Oo, pinauwi siya. Tapos kasi matagal na ako doon, naka 3 years na ako doon, tapos dumating siya. Alam mo ba guys, pati yung amo ko nagdududa din sa akin. Sabi ko, madam, matagal na ako dito sa inyo, pero ni isa wala kayong makikita sa akin, wala kayong nakita sa akin. Ako yung araw-araw na tagaluto nyo, pero bakit ganyan kayo? Pati ako, gawain ng isang tao, tapos pati ako. Tapos sabi niya, nagsuri naman sa akin. Sabi niya, hindi namin linalahat, pero bakit may mga taong ganun? Gusto ba niyang lasunin yung mga parents ko? Sabi niya kasi yung amo ko, nani niya yung amo ng kasama ko. Kaya kayo, kung may bala kayong masama sa mga amo nyo, manalig na lang kayo sa taas. Huwag kayong gagawa ng kung ano-ano kasi iba na talaga yung mga Arabo ngayon guys. Iba na talaga yung mga Arabo. Alam nyo ba, minsan maliliit yung kamera eh, pero sa akin talaga alam ko na may mga kamera na nakatutok sa akin bawat galaw mo. Sa kwarto ko lang talaga yung yung walang kamera. Sa iba talaga hindi nila alam na may mga kamera na maliliit doon sa sa kusina, lalong-lalo na talaga sa kusina, sa sala, ganun. At yung mga katulong din na panay labas, parang nagtatapon ng basura, ganun. Alam niyo ba guys, nagtapon ako ng basura sa sa Riyadh. Nakakatakot kaya? Oo, nakakatakot. Lalong-lalo na pagbaguhan ka dun. Kasi sa amin talaga dun sa bahay ng amo ko is nasa Abha. Oo, nasa Abha kami. Tapos yung parents niya, yung magulang niya ay nasa Riyadh. So magbibiyahe pa kami pag magpunta doon. Matagal kami bago magpunta doon. Siguro nasa 2 beses sa isang taon, ganun. Kaya yun lang, maraming salamat. Sana may matutunan kayo sa sinabi ko guys. Wag na wag niyong gagawin kung may balak kayong magpunta ng ibang lugar or ibang bansa. At yun lang, maraming salamat.